babaeng minahal ko ay isa palang engkanto. Magandang araw sa inyo. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang ikwento ito, pero gusto ko lang talaga ibahagi ang aking naranasan. Ako si Adan, nagyari ito sa probinsya ng Leyte. Isinama kasi ako ng aking partner sa kanila para daw makilala ko ng personal ang kanyang pamilya. Noong panahon na iyon ay bago pa lang kami nagsasama at balak namin magpakasal sa kanilang probinsya. Ang lugar ng partner ko na si Rosie ay isang baryo na parang sinauna pa ang mga kabahayan. Medyo malayo din sila sa kapatagan at puro puno sakahan bundok ang nasa paligid nila. Kung ikaw ay magbabakasyon, mas magugustuhan mo ang ganitong lugar. Tahimik sa lugar na ito. Pagsalit ng alas 6 mga nasa loob na ng kanya-kanyang bahay. Yung iba naman ay mga nag-inuman. Sa tapat lamang ng kanilang bahay, meron din naman na maliliit na tindahan dito. Ito na ang masasabi na may kaya sa buhay. Parang sila Rosie, sila ang may malaking tindahan dito sa kanilang baryo. Sa unang gabi ko pa lang ay iba na ang aking pakiramdam. Para akong nanlalamig. Kahit pinagpapawisan ako, akala ko. Dahil sa kinakabahan lang ako, mababait ang pamilya ni Rosie. Kaya wala naman akong naging problema. Maliban sa kababalaghan na nangyari sa akin sa lugar na ito. Sa pangalawang araw namin, naligo kami sa batis. Isang mahabang batis ito at napakaganda naman talaga dahil nawiwili ako. Hindi ko na malayan na napalayo na ako at may nakilala akong isang magandang babae. Nasugatan ang paa nito kaya tinulungan ko. Siya si Kira, nakakahumaling ang kanyang ganda, ang kanyang alindog. Hinatid ko siya sa may malaking puno. Isang puno na ilang daang taon nang nakatayo dito. Sabi niya hanggang doon na lang daw siya kaya bumalik na ako. Hinahanap na pala ako ng mga kasama ko at sinabi ko yung nangyari. Kaya sinabihan nila ako na huwag pupunta sa malayo dahil may kababalaghan na nangyayari doon. Natakot naman ako dahil sa marami silang ikinuwento kaya hindi na ako nagaya na maligo sa batis. Pang-3 araw namin pumunta kami sa gubat, maraming mga puno ng rambutan. Nakita ko si Kira, sinundan ko siya at pag napapatingin ako sa kanya parang namamagnet ako. Masaya ang aming pag-uusap. At hindi ko na malayan na paggabi na. Nang ako ay umuwi, galit na galit ang partner ko. Lagi na lang daw akong nawawala. Sa tuwing ako ay natutulog sa gabi, lagi ko nang napapanaginipan si Kira. Isang panaginip na akala ko totoo. Palagi kaming nagtatagpo. Kung saan-saan niya ako dinadala sa mga magagandang lugar. At sobra naman akong nag-i-enjoy. Sa tuwing nagigising ako sa umaga, lagi akong hawak ang mga bagay na ibinibigay niya pag nagpapaalam ako na uuwi na. Tulad ng dahon, bulaklak, at kung ano-ano pa at higit sa lahat, ang aking paa ay marumi. Palaging ganun, sa tuwing ako ay natutulog sa gabi, dumating sa point na in love ako kay Kira, nagtapat ako ng pagmamahal sa kanya. At ganun din siya, sabi niya, hindi niya kakayanin na mawala ako sa kanya. Sobra akong naguguluhan. At palagi na kaming nag-aaway ng partner ko, kasi hindi ko na rin maintindihan ang aking sarili hanggang sa tinanong ko si partner. Kung kilala nila si Kira, yung magandang babae na nakilala ko, sumabat ang nanay ni Rosie. Walang Kira daw sa baryo nila. Pinagpilitan ko at ipinakita ko ang picture niya, pero nang makita ko ay burado na. Kaya nagtataka ako, kaya nang ako ay makatulog muli nagkita ulit kami ni Kira, tinatanong ko siya kung sino ba talaga siya, bakit ang mga picture niya ay burado sa cellphone ko. Umiiyak siya, sabi niya hindi na daw mahalaga iyon. Tignan ko raw siya sa kanyang mga mata at nang nagkatitigan kami naglapat ang mga labi namin hanggang sa may nangyari na sa amin. Ramdam ko totoo siya, yung mga halik niya, yung sarap ng hagod niya. Nakaraos kami ng sabay at sabay nakatulog pero paggising ko, si Rosie ang katabi ko. Sabi ni Rosie 1 linggo na lang daw ay kasal na namin pero parang hindi ako excited. Pinag-awayan pa namin talaga at humingi ako ng sorry kay Rosie. Sinabi ko na may nangyari sa amin ni Kira. Sobra niyang ikinagalit. Dahil paano mangyayari yon? Naging busy kami in few days. Lagi kaming magkasama pati sa pagtulog. Kaya naguguluhan talaga ako. At dahil sa stress ay nagpahinga ako ng maaga. Sa aking pagtulog nagkita kaming muli ni Kira. Masaya siyang lumapit sa akin. Nakadress na puti at may dalang mga prutas. Humalik siya sa aking mga labi. Pero hindi na ako nag-aksaya ng oras. Ayoko siyang lokohin. Kaya sinabi ko na ikakasal na ako. Pagkatapos ng kasal ay babalik na kami sa Manila. Sumigaw siya hindi. At isang malakas na hindi. Humangin ng malakas at galit na galit si Kira. At umiiyak, sabi niya nagmamahalan kami. At sa kanya lang daw ako, walang ibang makakaagaw sa akin.
At tumakbo siya palayo, nagising ako. Dahil ginigising ako ng kapatid ni Rosie, pinabangungot daw ako. Kinuwento ko ang lahat sa pamilya ni Rosie. At sabi ng nanay niya, may nagkakagusto daw sa akin ng isang engkanto. Kinabukasan nilalagnat na ako. At maraming mga kung ano-anong lumalabas at tumubo sa katawan ko. Palagi kong naririnig ang pag-iyak ni Kira. Ang kanyang hinagpis. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Pero hindi na siya nagpakita sa aking panaginip. Ipinagamot din ako sa iba't ibang albularyo. Pero wala. Mas lalong lumala ang aking karamdaman. Nakakadiri ang aking itsura na walang ibang tao na gusto pang makalapit sa akin. Pero si Rosie, anuman ang itsura ko, ang mabahong amoy ko, hindi niya ako iniwan, inalagaan niya ako. Sumapit ang kasal namin. Ayoko sanang magpakasal. Nahihiya ako dahil sa itsura ko. Pero pinilit ako ni Rosie. Sabi niya, kahit ano pa ako, sino pa man ako, kahit anong amoy ko, mamahalin pa rin niya ako habang buhay. Kaya nagpakasal kami ni Rosie. Bago ako pumasok ng simbahan, ay humangin pa ng napakalakas at muli kong narinig ang pag-iyak ni Kira, ang kanyang muling pagdaing, kahit na may takot akong nararamdaman. Kinaya ko. Habang binabasbasan kami ng pare at nag-kiss na kami ni Rosie, unti-unting nawala ang mga nasa balat ko, hanggang sa bumalik na ako sa dating anyo ko. Sabi ng pare, ay nawala na ang sumpa na ibinigay sa akin at napatawad na ako. Isang wagas na pagmamahal pala ang mag-aalis ng sumpa ni Kira. Salamat sa asawa ko dahil hindi niya ako iniwan, hindi siya nag-alinlangan, kaya pagkatapos ng kasal ay umuwi na agad kami ni Rosie ng Manila at hindi na ako muling bumalik pa sa probinsya nila. Grabe talaga ang karanasan kong iyon na umabot sa loob ng isang buwan kong pananatili sa probinsya ng Leyte.